Maging isa sana ang lahat kung papaanong nasa akin ka, Ama. Ako'y nasa iyo. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 17, verses 20 to 26. Hindi lamang sila ang ipinapakiusap ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Mag-isa sana ang lahat kung papaanong nasa akin ka, Ama, at ako'y nasa iyo. Mapapa sa atin din sana sila upang maniwala ang mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko naman sa kanila ang luwalhating ibinigay mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo'y iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Kaya magaganap sila sa kaisahan at makikilala ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. At minahal ko sila kung papaanong minahal mo ako. Ama, sila ang ibinigay mo sa akin, kaya niluloob kong kung sana'y nasaan ako'y kasama ko rin sila at mapansin nila ang bigay mo sa aking kalawalhatian ko sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng mundo. Kilala kita at kilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinagbibigay alam ko sa kanila ang ngalan ko at ibinibigay alam pa upang mapa sa kanila ang pagmamahal mo sa akin at ako rin mapa sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, feeling natin na parang sasabog na ang ating kalooban. Yung parang bulkan ang iyong kalooban na darating ang oras na malapit ng pumutok. Nagtatalo ang ating kalooban, naghahatakan at nagbabakbakan ang iyong isip at puso. Samantalang ang gusto mo lang maging isa ka, maging buo. Ito ay nararanasan natin ngayon sa kasalukuyan kung magbabasa ka ng dyaryo at manonood ka ng TV o social media. Nakakalungkot ang ating kalagayan ngayon sa Senado. Naghahatakan, nag-aaway-away, nagkakanya-kanya, at kung sino ang malakas ay siya ang nananalo. Pero ganito siguro ang mundo. Kahit sa ating personal na kalagayan, puno tayo ng tunggalian sa buhay. Kaya sa tunggalang ito, matuto tayong mamuhay. Nasa gitna ng tunggalian ng pag-aaway-away, ay matuto tayong manalangin.
At idalangin natin ito sa Diyos na sana'y magkaroon tayo ng iisang at paglinaw sa ating mga hinaing sa buhay. Kaya usually ang ginagawa ko sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng panalangin, kapag ramdam ko na parang pumuputok na ang aking damdamin, na parang sasabog ka na, naglalaan ako ng pananahimik at suwing nananalangin ako, ipinahahayag ko sa Diyos ang pakikiisa ko sa Kanyang dinanas na mga problema sa buhay. Kung papaano nagpakasakit ang Panginoon, kung papaano tumanggap ng kahirapan at papaano ipinako sa krus, ganon din ang buhay ng tao. Tayo ay darating sa punto na lilitisin at dadaan sa krus ng buhay. Kaya sa pagkakataon na feeling natin ay sasabog na, manahimik tayo at manalangin. At sa presensya ng Diyos, tayo magbuga ng sama ng loob. Tanggap tayo niya. Tanggap tayo ng Diyos. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Sabi niya, wait ka lang. Bubuuin ka niya at gagawing isa. Kaisa niya at ng Diyos Ama. Kaya sa panahon ng panalangin ito, idulog natin sa Diyos ang ating damdamin, ang ating mga karanasan at mga paghihimutok sa buhay. Kaya ganun din sa ebanghelyo natin ngayon na ang katarungan ng Ama ay mananatili at ang pagbibigay ng panahon kasama ang Ama ay ating lakas at pag-asa. So, manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa iyong halimbawa. At sana ang halimbawang ito ng aming pananahimik sa gitna ng mga tunggalian ay magkaroon ng panalangin at magkaroon ng pag-iisang loob ang aking katawan, ang aking pag-iisip at ang aking damdamin. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo,